Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba yung dapat iwanan na pera kapag day off? So halimbawa, sa sahod ka ngayon, so magkano ba dapat yung ititira mo para sa pangbuong isang buwan mo na budget? So yung technique dyan is, bilangin mo muna sa isang buwan kung ilan yung day off mo. Halimbawa, 4 yung day off mo, so mag-budget ka dyan. Pagkain ng tanghalian or hapunan, kung ano yung ginagawa mo sa daily na day off mo. And aside from that, mag-iwan ka para sa mga toiletries kasi hindi sakop ng amo natin, hindi nila binibili yung shampoo, ganyan, sabon. So ikaw talaga yung bibili nun. Ako dito lahat sa akin. And the next is, tingnan mo kung may holiday. Halimbawa, katulad nung February, madami kaming holiday. So, hindi sapat yung 500 Hong Kong dollar na iiwan mo kapag ganun karami yung holiday. 4 na day off and then 3 holiday. So, 7. Kulang. Ayan. So, kaya talaga kayo, mag-budget kayo. And ako guys, kapag ordinary lang na buwan na walang holiday, ang iniiwan ko is 500 Hong Kong dollar. So, ano yung breakdown nun? 500, sabihin na natin 550 kasi yun na lang yung natira sa sahod ko kasi nga binayad ko na yung iba doon. So 550, 100 sa load ko, and then octopus 100, so may 350 na natira. Toiletries ko ngayon yung 50, may 300 na natira. So yung 300 na yun, pagkakasyahin ko ngayon yun sa loob ng isang buwan. So ang gagawin ko para magkasya yun is magsasaing ako kapag bago ako mag-day off. Halimbawa, Friday, Saturday day off ko. So, Friday pa lang ang ginagawa ko sa tanghali, nagsasaing ako. And then, nagwa-warm ako dyan. Hindi ko pinapatay yung rice cooker, hinahayaan ko lang na mainit yung kanin dyan. So, pag uwi ko sa gabi, nililipat ko yan siya sa Tupperware na ganito. And then, nilalagay ko na sa bag ko kasi kinabukasan, yun yung kakainin ko tanghalian or hapunan. So, ganun yung technique ko. Depende. Kasi guys, minsan marami akong sinasaing kasi nga may gala kami. So, ako yung sumasagot sa kanin. Ako yung sa kanin. Dati, wala akong ambag. Ang ambag ko lang dati prutas. Pero ngayon, nakakagawa na ako ng paraan kung paano makakasaing. Kaya ako na yung nagsho-shoulder ng kanin. And sabi nga nila yung sahod ko daw sa YouTube, yun daw yung pangsaing namin. So, yun yung nagiging na nila sa akin, yung naging team na. Kaya natatawa na lang talaga sila. So, next is, yung ginagastos ko naman sa sa pagkain ko is more on Jollibee lang ako kapag wala kaming gala. So, Jollibee lang ako, lang yun, 49. So, nagsasaing ako sa gabi, di ba, ng Friday ng tanghali. So, may kanin. Tapos, kinabukasan, ang gagawin ko is, pupunta ako ngayon ng Jollibee. O-order ako ng 2 pieces na chicken and 1 rice. 49 Hong Kong dollar yun. Ang kakainin ko lang dun sa labas is isang chicken and isang rice. Tapos yung isang chicken is iuwi ko yan. Nagdadala ako ng plastic labo. So, nilalagay ko siya dun and then uuwi ko. And yung baon ko na to, naiwan lang yan dito. Tapos, ang gagawin ko ngayon sa hapon, pag uwi ko or mga alas 6 ng gabi, doon ko nakakainin yung pagkain ko na panghapunan. So, ang nagastos ko lang sa buong araw is 49 Hong Kong dollar. And yun na yung time na papasok na yung pambili ko ng tinapay. May tinapay kasi yun yung almusal ko and minsan hindi ako binibigyan ng amo ko ng tinapay. So, hindi ko naantayin yung grasya niya. Ako nabibili sa sarili ko. So, ang ginagawa ko para makatipid dyan, merong nakasale dyan na tinapay. Ano lang siya minsan, 8 Hong Kong dollar. So, yun yung binibili ko. Next is, saging. Hindi ako nawawalan ng saging. Kasi yun yung ginagawa kong snacks kapag alas 10 ng tanghali. Kasi gutom na yun eh. Umaga, almusal mo, tinapay. Saan ka dadali niyan? Hindi pa ako nagkakape guys. Kaya, tinapay, as in lang yung laman ng tiyan ko. So, alas 10, gutom na talaga ako niyan. Kaya, ayan, kakain ako ng saging and then, inom ng tubig. So, mga alauna, yun na yung tanghalian namin. And then, next is, bumibili ako minsan ng gulay, choy sam, 7 Hong Kong dollar. Pero minsan hindi rin. Ang inaano ko is bumibili ako ng itlog. Yung 15 peraso na itlog, 3 linggo ko yan na konsumo. So, yun lang yung yung gastos ko. Tapos minsan pagka nagkayayaan, yun nga, bibili kami ng ukay-ukay dyan sa labas.
dito lang sa Shamshoy po, tag 10 Hong Kong dollar. So, doon lang napupunta yung sahod ko. Gagastos lang ako kapag pupunta kami, halimbawa ng beach, punta kami ng Saikong. So, malayo yun. Sakay muna kami ng tren, and then bus, and then pagdating doon, sakay ulit kami ng boat. So, nakakaubos kami minsan ng 100 Hong Kong dollars sa ganyan, and kasama na doon yung pagkain. Ang ginagawa ko pala guys, nagsasaing ako dito kapag may gala kami. Nagsasaing ako dito, and then minsan ako yung nakatokang bumili ng prutas. And then yung iba naman, yung isang kaibigan ko nakatoka magluto ng ulam. Yung isa namang kaibigan ko nakatoka magluto ng dessert. Halimbawa, macaroni salad, tapos may ulam din yan siya. Depende. And then may mga palamig, and then prutas. Marami, may mga mahablang ka. Kaya ano din, tapos may mga tuyo or ano dyan na pagkain. And then kapag hindi yan naubos, inuuwi ko yan, tinitake out ko. And ilang araw ko na yung kakainin sa bahay. Kasi nga, nilalagay ko sa ref. So, halimbawa, katulad nung sisig, hindi naubos. So, inuwi ko. And then, kinabukasan, nakain ko pa yung sisig. So, ayun yung mga teknik ko. Kaya nakakatipid ako kahit papano. Magastos lang ako minsan kapag itong iPhone ko is kailangan ng load. Kasi 2 months niya, 100 Hong Kong dollar din yung gagastusin. So, wala naman akong pakinabang dito sa iPhone ko. Ano lang, gusto ko lang na nandito kasi, ito kasi yung gamit ko sa pang-araw-araw. Ayan, kapag nandito ako or gumagala ako. So, pag nagre-reels ako, ngayon guys, siniseryoso ko na yung Facebook ko. Gusto kong kumita din ng pera sa Facebook. Kaso, hindi ko lang mahanapan ng dahilan kasi Facebook, YouTube pa lang, sagad na ako, said na ako. Kaya si Daiwena, kung kilala nyo, kaibigan ko yan siya, diba, ano yan, vlogger. So, dati siniseryoso niya yung YouTube. Pero ngayon parang nag-iba na siya ng siniseryoso. Nandun na siya sa Facebook. And congratulations to her. Masumikat siya sa Facebook, guys. Meron na siyang 1 million views sa Facebook and monetize na din yung Facebook niya. So, kaya sabi niya sa akin, gawin mo na din yung Facebook mo. Sabi ko, unti-untiin ko lang. Meron naman na ako ngayong 5,800 na followers sa Facebook, pero hindi ko mahanapan kung ano yung gusto kong patunayan sa sarili ko doon sa Facebook, kasi personal account ko yun. Nandun minsan yung mga kalokohan ko, yung mga bar ko, yung mga kalog ko, yung mga, alam mo yun, hindi katulad sa kanya na nakafocus siya ngayon sa pagbibigay ng tips doon sa mga sa mga Facebook followers niya. And ako, hindi ganyan, kasi nandun yung mga friend ko, puro kalokohan yung ko sa Facebook, kaya naguguluhan ako kung anong gusto kong patunayan sa Facebook, kasi personal account ko yun. Nakilala nila akong kalog doon, na palamura, ganyan sa Facebook, tapos biglang nagtuturo na ako doon ng tutorial about domestic helper. So, medyo maguluhan sila. Nagawa ako ng page, kaso nga, matagal yung process niya, kasi parang ilang linggo ko na yung ginawa, and hindi nagva-viral yung mga video ko doon, kasi nga parang hindi siya kilala na page. Pero legit sana siya, mas maganda sana yung ganun, pero mahirap siyang ma-monetize, and also, parang 39 lang yung followers ko doon. Mahirap talaga, as in. Pero, lahat ng upload ko dun is mostly puro domestic helper. Yun nga lang mahirap. Dito sa personal account ko, madali lang sana. So, kailangan lang tayo dito ng extra income para meron tayong pagkakakitaan. So, pero sapat naman guys, yung 34,000 na ba ngayon? 36,000 yung sahod dito sa Hong Kong. Kapag hindi ka lang maloho, malaking pera na yon, makakapundar ka na. Ako, napundar ko, 'di ba? May bahay na ako kahit papano, kahit sabihin mo hindi pa tapos kasi wala pang bubong. At least, solid na yung pundasyon niya. Kailangan na lang ng dingding, tsaka bubong, pwede nang matirahan. And then, ayan, nakabili ako ng phone ko para sa sarili ko. And ano pa ba yung napundar ko? May mga furniture na din sa bahay dahil sa sa pundar ko. And nabilang ko ng cellphone, and then napadala ko yung nakapagpa-package ako sa kanila, and sa package ko merong mga doon, mga gamit katulad ng malalaking kaserola, nakabili ako noon, and then rice cooker, and yun, at least nabigyan ko sila ng ng kahit konti, sumaya sila, nakakain sila ng chocolate, ayan, and yung gatas na malaki, sobrang laki nun, parang nasa 2 kilo ata yung isang lata. Tuwang-tuwa sila nun guys, kasi nga sarap na sarap sila doon. And sana kung makapagpa-package uli ako, dalawahin ko na yun, kasi yun yung gusto nila. And also,
kapag yung sahod mo dito, hindi mo lang samahan, visit kasi yun kapag sinamahan mo ng kalokohan. Yung iba, alam mo na gumagastos sa lalaki, nagkakaroon ng kabit dito and ginagatasan ng ng kabit nila, ng lalaki nila. Ganun kasi dito, maraming babae sa Hong Kong, konti lang yung lalaki. So, swerte mo pag ikaw nanggagata sa lalaki, pero pag ikaw ginagatasan, lalo nagtatanga-tangahan ka, doon mapunta talaga yung pera mo. Kaya dapat yung pera is gamitin mo sa tama. So, at least proud ako sa sarili ko na kahit papano, 2 years yung kontra ko. Kahit papano, maano ako na, ay, may napundar ako kahit papano, kahit hindi pa tapos yan. So, pag natapos talaga yung bahay, yun na yung pinaka-biggest achievement ko. Baka maglupasay ako sa iya. Deserve ko yun. Kasi nga, grabe yung pinaghirapan ko dito. Nung bago ako dito, guys, sukong-suko na ako. Parati kong sinasabi sa video ko, pagod na ako. Dami kong pinaghirapan dito, ganun-ganun. Pero ngayon, parang okay lang. Kahit yung kamay, dati, iniiyakan ko tong kamay ko. Kasi nga, feeling ko, ang pangit-pangit niya na. Sa Pilipinas, buong araw tong hindi nakakaano ng hirap. Alam mo yung hahawakan lang nito, ballpen, ta cellphone, tas nababasa lang to pag naghuhugas ako. Pero dito, grabe gamit na gamit siya. And grabe talaga, malala. Pink-pink pa tong kamay ko nung nasa Pinas. So, ayun yung pero pagka wala na sigurong pagkatapos ko na lahat and wala na, parang gusto ko nang magpahinga, mag-for good na ako. Baka siguro gusto kong bumalik sa trabaho ko sa Pinas para mapagpatuloy yung SSS ko. Kasi nga, na yun, 99 months, konti na lang para magkakaroon na ako ng pension and sayang yun. So, ayun lang guys, huwag nyo rin kalimutan yung mga insurance nyo, yung katulad sa akin, meron akong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, so importante yun, kasi nga, kailangan natin yun, di ngayon, pag nabuntis ako, di meron akong first baby, 70,000 makukuha ko nun sa SSS char. So, ayun, yun yung mga, mga perks ba, kaya huwag nyo rin pabayaan yung sarili nyo, mag-ipon din kayo, nagsasabi ako mag-ipon, pero wala din akong ipon talaga, kawawa talaga. Siguro pag natapos na tong bahay, sa ngayon kasi puro talaga bayad sa utang. Makakatipid ako konti pero maano din kasi mahilig akong gumala and yun kasi yung parang libangan ko ba, stress reliever ko. Pag nakikita ko may mga picture ako, ganyan, natutuwa ako kahit hindi ko man yan ma-upload. Basta nasa cellphone ko lang. Pag wala akong ginagawa, tinitignan ko lang yan. Ganun yung mga mga ginagawa ko. So, ayun lang guys, yung sahod nyo, depende kung ilang yung day off. Ayan. And, yung kaibigan ko dati, 200 Hong Kong dollar lang yung iniiwan niya para sa para sa day off niya. Pero yun, nagsasaing siya parati, and dumidiskarte siya, hindi siya bumibili sa labas ng pagkain. And yung iba naman is 2,000. Depende talaga sa tao kung magastos 2,000. And then, may iba na 1,000. Nashock ako kasi 500 sa akin, 700, napakalaking bagay na nun. Parang, ang na nun, sa akin, ang gastos-gastos ko na pagka ganun. So, hindi rin ako kasi bumibili ng mga walang kwentang bagay. Katulad nung naging kaibigan ko dati. Ayun mo yung hikaw, bumibili siya ng hikaw na peke, 100 Hong Kong dollar. Hindi mo ako mapapabili. Sabi niya, tara, bili tayo kasi pag dalawa ganito, may discount. Di bali na wala akong hikaw dyan, basta ayoko lang gumastos sa mga walang kwentang bagay na hindi ko naman mapapakinabangan. Mas maganda daw guys, mag-invest ka ng gold. Pero sa ngayon, bata pa yung utak ko, hindi pa ako umabot sa ganun na mag-invest. Yung mga kaibigan ko may mga gold yan sila. Nung nasa bar ako, nakakita ako ng hikaw na gold. So, ngayon, dinampot ko and binigay ko sa kaibigan ko kasi ayoko din. Sabi ko, hikaw mo yan? Sabi niya, hindi. Sabi niya, kasi buo pa yung hikaw niya, katulad na katulad, gold yung hikaw niya. Sabi ko sa kanya, baka yan sa'yo, tas inabot ko. Sabi ko, tago mo lang, baka gold yan. Tapos natakot siya guys, tinapon niya din sa dance floor. Tapos, maya-maya lang, nawala na doon. Hindi ko alam sino kumuha. Basta, natakot kasi ako, ayoko na, pag hindi sa'yo. Ayan. So, ayun lang, thank you for watching. And, kung naman, bumili kayo ng damit, siguraduhin yung magamit nyo. Yan din yung isa sa mga technique. Siguraduhin yung magamit nyo ng pang-matagalan. Ito. Pakita ko sa inyo yung example. Kaya minsan sinasabihan ako ng kaibigan ko na paulit-ulit daw yung damit ko. As long as nagagamit siya. Ito, nabili ko to siya sa Zara.
sale siya. Hindi ako bumibili ng damit ko kapag hindi sale. Nabili ko siya sa Zara, 150 Hong Kong dollar. So, ilang beses ko na itong nagamit. And, ayun, maganda siya. Gamit na gamit to sa akin. Halos lahat ng mga damit ko is gamit na gamit. Pinagko-combine ko. Halimbawa, sinuot ko yan, 6 months ago. So, babalikan ko uli ngayon. Parang fresh pa din. So, marami akong damit dito. And, hindi naman napapansin ng mga kaibigan ko na, or ng mga sa Facebook na, yung mga damit ko is paulit-ulit kasi minimix ko siya. So, ayun lang guys yung attitude ko kasi dati. Kapag nasuot ko isang beses, ibibigay ko na yan kasi tapos ko na i-picture. Tapos sinabihan ako ng boyfriend ko, anong ugali meron yan? Sabi niya, anong ugali yan? Sabi niya, isang beses mo lang suotin yung damit mo, binili mo para ganyan. So, and nakita ko yung amo kong babae, wala siyang pakialam guys, kahit halos linggo-linggo, ayun na at ayun pa rin yung damit niya. So, wala siyang pakialam. And alam niyo ba yung pambahay niya na ganito na damit? Hindi ganito yung damit niya. Ano lang yan? Terno na t-shirt. So, 3 piraso lang. Kaya kailangan pag hindi ko pwedeng sabay-sabay labhan yung 3. May maiiwan muna na isa kasi nga wala na siyang susuotin. So, muna, pag alam ko na 3 yung nakalabas na, so, ito kahit nasuot niya na yan, hindi ko muna lalabhan kasi wala na siyang susunod na susuotin. So, pajama niya, 3 pares lang din. Damit niya na panggala, parang konti lang. Dumagdag lang siya nung nandito na ako, napansin niya na marami nga akong damit kahit nagpa-package na ako. So, nag-unti-unti na sila ng bili. Pero dati talaga hindi. Tapos, natutuwa din ako kasi nga yung amo ko ngayon is hindi na siya manang na manang magporma ba. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.